Opo, sir. Kumusta na ba yung produksyon natin ng bigas dito sa ating bansa sa ngayon? Medyo okay, nababahala Jade kasi kung di ako nagkakamali, first quarter ng 2026, kasalukuyang taon, bumaba ng mahigit 6% yung ating produksyon ng palay komparado doon sa same period of 2025. Mhm. Tapos siyempre nagmahal yung ano ngayon, yung abono at saka fuel, gawa po nitong gera po sa pagitan ng Iran at saka United States. So baka magka-problema po tayo sa produksyon sa susunod po na taniman. Ano po yung mga pangunahing dahilan? Bakit ganito po ang naging produksyon, no, ng bigas sa ating bansa, lalo na mga local farmers po? Reaksyon yan ng ating mga magsasaka doon sa pagbagsak ng presyo ng palay nung nakaraang second half ng 2025. Kaya marami sa ating mga magpapalay, na-discourage po sila, nagbawas po sila ng area na tinatamnan nila. O yung iba, nagtanim pa rin pero hindi gaano silang gumamit na ng mga inputs, kagaya ng abono. So, ang epekto po ng reduced area at saka yung reduced planting effort ng palay, palagay ko yan ang naging dahilan kung bakit bumaba ng mahigit 6% yung ating inani po na palay. Opo, at saka mas mataas na yung gastusin nila ngayon, yung production cost kumpara ba sa kinikita Opo, nila? tapos ito naman starting ng second quarter, starting April no onwards ng 2026, nagmahal na yung ano po, presyo ng pataba, fertilizer, at pati yung fuel, diesel at saka gasolina. Effect po nito ng mga sigalot po dyan po sa Middle East. So kung ikay isang magsasaka, kung wala ka namang sapat na kapital, magbabawas ka talaga sa paggamit mo ng mga input. So that will affect our main season harvest po pagdating po ng buwan ng September all the way until the end of 2026. And then let us not forget, in-expect po natin titindi po yung El Nino starting August of this year all the way to even the first quarter po ng 2027. Opo, gaano kalawak na po itong masasabi o may tuturing nating planting strike, no? Sa ating mga yung baga dahil sa pagkalugi, 'di ba? Dahil medyo limitado na yung tinataniman nila. Gaano na ito kalawak? With respect dito sa problema po ng klima, actually few months ago may mga lalawigan na po na nakaranas na sila ng sobrang bukod sa init ng panahon, yung tagtuyot o unting-unting kinapos sila sa tubig, especially dyan sa gawing Cagayan Valley provinces, Isabela at saka Cagayan, and then some provinces in Central Luzon, and even all the way to the Bicol region. So some of them nag-declare na po ng state of calamity. Ang nakakabahala kasi dyan, wala pa tayo talaga sa tunay na El Nino. Because El Nino will really hit us siguro starting around August all the way to onwards. Opo. So bantayan po natin yan. Dapat maging handa po tayo. Dapat sinasagawa na po natin yung mga hakbang para makamenos po sa masamang epekto po ng El Nino. Pero sapat po ba yung subsidy ng gobyerno, pinamimigay po mga fertilizer or iba pang mga ayuda ng gobyerno sa ating mga magsasaka, attorney? Ay, Sir Leonardo? Merong binibigay pero napakaliit. Kung dapat tinitingnan natin yung bilang ng ating mga affected na magsasaka. For example, in the case ng income support, no? Alam naman natin, halimbawa dito po sa Metro Manila at ibang mga urban centers ng ating bansa, binibigyan po yung mga driver po ng mga jeepney, mga Grab at iba pa ng alam po initial na financial support na ibinigay 5,000 bawat tsuper. Sa ating mga magsasaka, ang binibigay lang po less than 2,400 pesos. At limitado pa yung bilang po ng mga farmers saka mga isda
nakatatanggap po ng kanyang klaseng financial assistance. When it comes naman to fertilizer subsidy o kaya fuel subsidy, napakaliit din. Kokonti po kung tutuusin ang bilang po ng mga mangingisda at saka mga farmers ang nakakatanggap considering na they number in the millions. Mhm. Opo. At dahil po dito, baga dumadami na rin ho ba yung mga tumitigil sa pagtatanim sa ngayon? Dumadami ho ba yung mga tumitigil na sa pagtatanim dahil nga doon sa taas ng gastos sa kanilang input at sa iba pang mga gastusin at sa mataas na presyo ng langis? Well, siyempre ang effect lahat nito, as I said, in the case of yung last year's planting experience, marami sa mga farmers po natin ay madidismaya po at malamang magbabawas po ng kanilang planting intentions at planting efforts precisely because kulang po sila sa kasangkapan para ipagpatuloy po nila yung kanilang normal na operasyon. Opo. Doon naman sa presyo sa merkado, may possible ho bang effect po ito? Sa presyo po ng alin? Sa mga retail store, may possible ho ba magtataas, bababa o stable pa rin po yung presyo ng bigas po natin? Sa presyo ng bigas, well, kung bababa ang ating produksyon ng palay at so far yun ang estimate ng di ba, Department of Agriculture na because of the combination of factors including yung expected El Nino, between now at saka yung end of the year ay mawawala po sa atin ang 700,000 tonelada. Hindi ko lang po matandaan kung yan po ay palay o bigas ang mawawala, ang magiging reduction. So far as local harvest saka local supply is concerned, magkakaroon po ng significant po na pagbaba. Siyempre, pag yan lang po titignan natin, chances are tataas po yung presyo ng bigas. Ngayon, magdidepende rin po ang actual price ng bigas sa ating pong mga consumer sa magiging behavior po ng imported rice. Right now kasi, Jade, we're importing roughly mga 30% ng ating annual rice requirement at saka may mga indikasyon po na pati yung presyo po ng bigas tila tumataas din po. Although still relatively lower compared po sa presyo po ng natin, local na bigas. But if that price of imported rice tataas po yan, tapos sasabayan pa ng logistical price increases because of the fuel price impacts ng mga gera sa labas, delikado po tayo. In fact, alala ko there was one hearing yung katapusan po ng Mayo doon po sa Senado na mismo si Secretary Laurel ng DA, sinabi niya na posibleng umakyat ng 62 pesos per kilo ang presyo ng bigas by around August or to September of this year because of those factors. Kaya ang sabi niya, kailangan lakihan at apurahin ang ibibigay po ng Kongreso natin na budget ng Department of Agriculture para maiwasan po yung ganyang klase pong senaryo. Sa ngayon ho ba, tumataas po yung rice importation po natin? Yung pag-import po ng bigas, dahil nga bumaba yung production natin, di ba? Local production natin. Opo. Nagugulan din ako, Jade, no? Kasi sinasabi ni Secretary Laurel, starting July, ay ipagbabawal daw nila yung pag-aangkat ng 5% broken. Ito po yung bigas na kadalasan po, ito po yung inangkat po natin, especially from Vietnam, including na rin Thailand at saka Cambodia. At pero yan po ang medyo nakasanayan na po ng ating mga consumer. So presumably mawawala po yon, yung supply na yon, at ang papahintulutan po ng DA na papasok yung tinatawag na 25% broken, na mas mura nga ng konti pero hindi kasing the same ang quality kumpara po doon sa nakasanayan na po ng ating consumer. Ngayon, kung itutuloy po nila yung reduction po o pagbawal po ng importasyon po ng 5% broken,
hindi kaya magkaproblema tayo sa both supply, overall supply, at saka yung presyo po. Overall, hindi lang po ng local kundi yung imported rice. So baka medyo malagay po sa alanganin ang ating overall supply ng bigas, whether from imported or from local supply. At the same time, yung presyo niyan, hindi kaya aakyat yan. Bagamat siyempre, ang gusto ng ating gobyerno, wag lalampas sana sa 50 pesos bawat kilo. At ito na nga, si Secretary Lawrence, sinabi po niya nung last week of May, he is afraid na tataas po ng 62 pesos pataas ang presyo po ng bigas. Ginoong Montemayor, magandang umaga. Si Admar po ito, sir. Napabalita nga na mayroong pagtaas ng pag-angkat ang Department of Agriculture, lalo na last May. Ito po ba ay makatarungan lang dahil sa banta po ng El Nino, Super El Nino, at maging dito po sa posibleng epekto kasi sumiklab ulit yung sigalot dyan po sa gitnang silangan? Actually, ang nangyari, Admar, no? First 6 months ng 2026, ang laki po ng pumasok na imported rice, mga 2.75 million metric tons. This is more than a little over 20% ng ating inangkat na bigas during the first 6 months ng 2025. So, ang laki po. I think ito pong 6-month importation ng 2.75 million metric tons. It's the biggest 6-month importation level in our history sa Pilipinas. Okay, so sumobra po talaga. In fact, remember early this year, nung February, sinabi ni Secretary Laurent, ililimit daw nila yung importasyon ng bigas. I think they will not, it should not exceed 350,000 to 400,000 metric tons monthly during the first 5 or 6 months of 2026. So kung natuloy sana yon, dapat ang inangkat lang natin, maximum siguro mga 2 million lang na metric tons. Pumasok 2.75. So even that plan o program ng DA, hindi rin po nasunod, sumobra po. At ngayon sinasabi nila, kaya nga po sinabi ko kanina, Admar, hindi ko maintindihan bakit lalo pa tatama yung El Nino, di ba? Later on this year. Tapos expect ng DA 700,000 tons ang reduction sa ating local production. Why are they going to ipapandaw nila yung importation ng 5% broken rice starting July? Parang hindi yata magkatugma yung sinasabing kukulangin tayo ng local production pero ibaban naman nila yung uri ng bigas na kinasanayan na po nating consumer. On the one hand, it's in a way, it's good sa ating farmer kasi pag binan mo yung 5%, hopefully tataas naman yung presyo po ng palay natin. But baka po masyado tayong nagsusugal. Dito po sa posibleng mangyari po as a result of the increased fuel and fertilizer prices as well as the arrival of El Nino. Opo. Meron pong pahayag na itataas sa September ng NFA yung kanilang bilihan po ng bigas. Yung wet palay ay 21 pesos kada kilo daw po ang bili nila simula sa September. Ano pong masasabi niyo po dito? Well, ipagpaumanhin sana ng NFA, no? At saka ng DAA. Pero masarap pakinggan po yung ganyang klaseng mga pahayag. Pero masyado na rin pong nadala o nasunog yung ating mga magsasaka sa nakarang mga taon na ang NFA mag-a-announce na sila bibili. Tapos ang problema, kulang na kulang ang pondo nila. O di kaya, pagdating ng partner, dala-dala po yung kanilang palay sa mga bodega at mga bodegero po ng NFA, napakahigpit po ang mga requirements ng NFA. Pagka basa ang palay o kaya medyo may konting mga impurities, i-reject po yan At hindi po tatanggapin ng NFA. Kaya kawawa si partner, nag-arkola po ng jeepney o nag-arkola po ng tricycle, ibabalik po niya yung palay niya,
idadaan na naman sa rice mill na may blower para mapalinis yung kanyang palay, mapatuyo, at ang susunod po na delivery po niya ng palay na tatanggapin ng NFA, maswerte po yung partner na yun kung makakapunta po siya ng NFA, tatanggapin yung palay niya sa loob lamang ng 1 buwan. Kumisa pa 2 buwan bago po siya makapagpadala ng kanyang palay sa NFA. So, dala na po masyadong partners natin dyan sa sinasabing 21 pesos per kilo ng palay, kahit basa, tatanggapin. Siguro to see is to believe this time. So, dapat ipakita po ng NFA na talagang totohanan po yung kanila pong mga pahayag. Otherwise, mangyayari po dyan parang napakarami po ng mga press release mula po sa NFA, pero hindi naman po natutupad sa actual. Yes, sa darating na State of the Nation address ni PBBM, ano po yung nakikita po ninyong Nag-register na sound I'm sorry. sa SONA po? Ano yung nakikita po ninyong may pagmamalaki ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa sektor ng agrikultura? Marami po sa may mga mahalagang pahayag si Pangulong Bongbong nung nakaraang SONA, July of 2025. Maganda pero hindi po natupad. Just to cite 1 or 2 examples, ang sabi niya noon, winarningan niya yung mga nagsasamantala na mga negosyante, binabarat yung presyo ng palay, o di kaya ay nag-overprice sila ng presyo ng bigas, nagpo-profiteering. Ang sabi ng presidente noon, naalala ko pa yan, hahabulin namin kayo. Ibig sabihin, yung mga nagsasamantala, nagpo-profiteering, kakasuhan sila. Kasi pagka-profiteering ang kaso laban sa'yo at dinala sa korte yan, inaresto ka, non-bailable yan. At saka pag na-convict ka, life imprisonment ang aabutan mo. Meron bang mga nagpo-profiteer po ng mga importer at saka mga wholesaler ng bigas? At meron po bang kinasuhan sa korte at nabilanggo? As far as I know, wala Ni isa. Yung mga nagbabarat ng presyo sa ating mga magsasaka, kaya bagsak na bagsak ang presyo palay, meron bang nabilanggo? Wala rin. Tapos sa kaso po ng coconut, ang sabi, in 1 year's time, I hereby direct the Philippine Coconut Authority na siguraduhin makapagtatanim tayo ng 15 million na bagong coconut trees. Nakaabot ba tayo na kahit malamang kalahati ng 15 million na yan? Ako, medyo duda ako na kahit kalahati, baka hindi po inabot yan At yung inasahan din po na pangako ng presidente na ipapaamyenda niya yung Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Kasi ang naging problema po dyan, simula po na naging batas yung CFIDP na yan, noong February of 2021, ay hirap na hirap po na maka-access ang ating Magyunyog dyan po sa mahigit 100 bilyong piso na Coconut Levy Fund na likom na at supposed to be under that law ay magagamit po ng ating mga farmers para po sa kanilang pangailangan. Hirap na hirap po na ma-access po ng coconut farmers hanggang ngayon yung perang yan. At nasaan po yung sinasabing amendments to that law? As far as I know, hindi po gumagalaw, hindi pa po yan napapasa dito po sa ating Kongreso. So, from yung pong mga pahayag na lamang doon sa 2025 SONA, medyo it does not give me enough confidence na things will change for the better sa pagdating po ng SONA sa darating na Hulyo. At hindi ko pa po binabanggit yung mga anomalya po sa flood control and other mga hindi po magandang nangyari sa ating gobyerno. Meron na po bang big fish na nabilanggo out of this flood control ghost projects? Wala pa po So maghihintay pa tayo ng isa pa o hanggang katapusan ng term ng ating Pangulo bago magkaroon ng talaga ng tunay na pagtupad sa kanya pong mga pangako?